Hello, kamusta tayong lahat? I praise the Almighty Father. I glorify the name of the Creator of heaven and earth. For He is merciful, He is loving, He is kind, He is gentle, and He is very forgiving. And I exalt the name of Jesus Christ. I glorify the name of my Redeemer, my Savior, for writing my name in the Lamb's book of life, in His book of life. In everything that we do, we must acknowledge our Father and Jesus Christ. So, 2 days ago, or the other day, I told my father, I don't want to go out of the house. I just want to stay at home. Pero sabi ni Almighty Father, sige, umalis ka, go to the province. No? So, umalis ako. Pero ayoko umalis eh. Pero I asked my father kung aalis ba ako, and he said yes. So kahit medyo ayoko umalis, nagpunta ako sa province. And then last night, ibinigay sa akin ng anak ko yung susi na matagal ko nang hinahanap, nasa kanya pala. Napaka-importante ng susi na yon. Nasa kanya pala. Hindi ko alam. Akala ko nawawala na 5 years ago. Sa kanya ko pala naibigay. So, it's the will of the Almighty Father para ibigay sa akin yung susi na matagal ko nang inahanap. Nasa kanya pala. So, si Almighty Father, ang gagawin natin, kahit hindi natin naiintindihan, susundin natin yung tatay natin. Kung anong pinapagawa sa atin, gagawin natin kahit na ayoko, kahit may ganun tayong feeling. But if we ask our Father and He said yes, then we have to do it. Kasi meron siyang gagawing maganda sa buhay natin. Gaya nga ng susi na matagal ko nang hinahanap. Nandun pa, nagulat ako, hindi ko hinahanap. Binigay lang sa akin ng anak ko. Ito yung susi, ba't nasa akin to? Sabi niya, matagal ko na itong tinatago. Ibibigay ko sa'yo, ma. Sabi ko, nagulat ako, yun yung susing matagal ko nang hinahanap. Na importante yun. And I praise my Father for His guiding me. Kaya si Almighty Father, lagi natin siyang kakausapin. He's very loving. He's very gentle. And He will take care of us, even if we are already old and gray. Last time we read, Jeremiah chapter 34 and 35. So Jeremiah chapter 34, binigyan ng warning ni Almighty Father si Zedekiah. But then Zedekiah, anong ginawa niya? Dahil nga itong si Zedekiah ay matigas ang ulo, he did evil in the eyes of God. Inutusan niya yung kanyang mga subjects, like yung mga princess and mga eunuchs niya, yung mga priests niya, napakawalan ang mga slaves. Tapos, after some time, nag-isip siguro yung mga dating may mga slaves. So, nirecall nila yung kanilang mga slaves. Pinabalik nila, pinagtrabaho nila, ginawa ulit nilang slaves, kahit pinakawalan na sila. Nagalit si Almighty Father. Kasi may kautusan si Almighty Father na dapat, after 7 years, yung Hebrew, pareho kayong Hebrew, pero yung tao na yun, ibinenta niya yung kanyang freedom dahil nangangailangan siya. Kaya siya nagbenta ng kanyang freedom para mag-serve sa'yo. Ngayon, after 7 years, dapat pakawalan na siya. Hindi ganun ang ginawa ng mga tao.
ginamit na ng ginamit ng mga tao kahit nalagpas na ng 7 years. Wickedness of the people, greediness, selfish. So up to now, gano'n ng mga tao. Hindi nagbabago. So anong gagawin ni Almighty Father? Paparusahan niya syempre yung mga tao. Anong sabi ni Almighty Father? Behold, I proclaim liberty to you. Liberty to the sword or to wars, pestilence, mga peste, mga sakit, and famine, gutom, inflation. Mahirap bumili ng pagkain, mahirap magtanim ng pagkain. It's because of the tragedies and calamities. Walang maitatanim, walang tubig, kulang ang mga supplies, no? Kaya ang mga tao hanggang ngayon ganun pa din, wicked people. Kaya ibibigay ni Almighty Father ang mga wicked people sa kanyang mga enemies para hindi na siya makapang sakit ng tao. Darating ang oras. Ganun ang gagawin ni Almighty Father sa mga tao. Kung noon ganun ang ginawa ni Almighty Father, sa ngayon mas malala pa dahil palala ng palala ang kasalanan ng mga tao. Puro sila selfish ang mga tao. Ang sarili lang nila lagi ang iniintindi nila. Hindi nila iniintindi ang kanilang kapwa-tao. Kung ano ang mararamdaman ng kapwa-tao na hindi nila iniisip. Dahil ang gusto lang nilang pakinggan yung sarili nila na sila ay naaawa sa sarili nila pero hindi sila naaawa sa ibang mga tao. Pareho lang, mahirap o mayaman, ganun lang ugali ng tao. Kaya ano sabi ni Almighty Father? Sisirain niya ang mundo na to, lilinisin niya ang mundo na to, no? Tatanggalin niya mga wicked people. And then dito sa Jeremiah chapter 35, yung mga Rechabites naman na sumunod kay Rechab, no? Yung kanilang ninuno. Kahit wala na si Rechab, ang tawag sa kanila Rechabites, wala silang sariling lupa, wala silang sariling tanim, hindi sila umiinom ng wine. Yun ang utos sa kanila ng kanilang ancestor na si Rechab. So, ang buong family ni Rechab, hindi sila umiinom ng alak at nomad sila. Halimbawa, wala silang pag-aaring lupain. Kung saan sila pwedeng tutitira, doon nila itatayo ang kanilang tent. Ngayon, pag hindi na nila kailangan or kailangan na nilang umalis, aalis na sila. Kaya wala silang tinataniman ng mga pananim. No? Kasi wala silang sariling lupa. Ngayon, si Almighty Father, na-amaze siya sa mga Rechabites. So, nung time na to, wala na si Rechab, ang nagmumuno ng family ay si Jonadab. So, si Jonadab, ang kinausap ni Jeremiah. Anong sabi ni Almighty Father? Papakaparusahan ni Almighty Father ang Judah at ang lahat ng inhabitants of Jerusalem. Kasi matitigas ang ulo. Pero yung mga Rechabites, nakikinig sila sa kanilang ninuno na si Rechab. Kaya si Almighty Father commended the family of Rechab. Kaya ang promise ni Almighty Father, Jonadab, the son of Rechab, shall not lack a man to stand before me forever. So, laging merong lineage from Rechab ang tumatayo kay Almighty Father sa heaven. Laging may representative si Rechab. Kasi nakalagay ito, shall not lack a man to stand before me forever. Pag sinabi ni Almighty Father na forever, forever yon, up to now. So, hindi man natin ngayon alam kung sino yung mga anak ni Rechab or ni Jonadab, pero surely pag sinabi ni Almighty Father, meron, no? So ngayon, babasahin naman natin ay ang Jeremiah chapter 36.
Kung mapapansin niyo, itong Jeremiah, 4th year, no? Kasi hindi si Zedekiah ang king na binabanggit dito sa Jeremiah chapter 36. So hindi siya chronological order. Okay? Kasi si Zedekiah ang binabanggit sa Jeremiah chapter 34 and 35. Pero dito sa the 33 gano'n, no? Pero dito sa 36, medyo umatras yung year. Basahin natin. Now it came to pass in the 4th year of Jehoiakim, the son of Josiah, king of Judah, that this word came to Jeremiah from the Lord. So yung time na to, si Jehoiakim. Ngayon, meron tayong guide, no, kung sino yung king. So si Jehoiakim, 608 to 597 BC siya nag-reign. Ngayon, si Zedekiah, 597 to 586 BC. So, mas nauna si Jehoiakim compared kay Zedekiah. Kaya, hindi chronological order yung pagkaka-compile ng Jeremiah. Kasi ang binabanggit dito na king ay si Jehoiakim. So, pang 4th year na ng king, si Jehoiakim. So, since yung Israel nasakop na ng Babylon, ngayon, itong yung Judah nung time na to, hindi pa rin sila nasasakop ng Babylon. Pati yung Jerusalem. So, meron lang mga usap-usapin, kaya takot sila. No? Takot sila. Kaya, nagtatanong-tanong sila sa mga prophets nila. So, basahin natin. Now, it came to pass in the 4th year of Jehoiakim, the son of Josiah, king of Judah, that this word came to Jeremiah from the Lord, saying, take a scroll of the book and write on it all the words that I have spoken to you against Israel, against Judah, and against all the nations, from the day I spoke to you, from the days of Josiah, even to this day. Kumuha ka ng papel, no? Scroll of a book. Kasi ang book dati nakaganon, nakarolyo. Hindi siya ganon. Scroll siya. Gawa sa animal hide or skin or sa reed, R-E-E-D, no, dahon ng ano ba tawag sa reed, R-E-E-D, dahon na pinatuyo tas pinagsama-sama, no? Di ba yun naman talaga originally kung paano gumawa ng papel. So, ganun ang papel nung time na yon, scroll of a book, and write on it all the words that I have spoken to you against Israel, against Judah, and against all the nations from the day I spoke to you, from the days of Josiah, even to this day. So, from the first time na kinausap ni Almighty Father si Jeremiah, up to this time, isulat mo lahat, sabi ni Almighty Father. No? Kaya pinasulat ni Almighty Father para rin may mabasa tayo. Okay? Verse 3, it may be that the house of Judah will hear all the adversities which I purpose to bring upon them, that everyone may turn from his evil way, that I may forgive their iniquity and their sin. Sige, sabihin mo ngayon, ito, i-compile mo, nang sa ganun, marinig ng mga house of Judah ang kanilang mga kasalanan, at nang sa ganun, yung mga kaaway nila na inalaw ko na awayin sila, matatakot sila. Ngayon, ang gagawin ngayon nila, they will turn from his evil way. Titigil nila ang kanilang mga kasalanan. At if they turn from their evil way, papatawarin sila ni Almighty Father from their iniquity and their sin, sa kasalanan. So, laging nababasa natin sa Bible, laging kasalanan. Kasi nga ang tao, makasalanan. Up to now, makasalanan ng tao. Verse 4, then Jeremiah called Baruch, the son of Neriah, and Baruch wrote on a scroll of a book, at the instruction of Jeremiah, all the words of the Lord which he had spoken to him. So si Baruch, no? Nabanggit na si Baruch, di ba? Nabasa natin, siya yung nagtago ng purchase deed na binili na lupa ni Jeremiah. Sama yun, Jeremiah chapter 33. Jeremiah chapter
32, sorry. So si Baruch ang nagtago nun. Pero bago pa yon nangyari, na itago ni Baruch, bago pa man nakulong si Jeremiah, ito muna ang nangyari. Kaya nga hindi chronological order, no? Ito muna ang nangyari. Si Baruch ang taga-sulat. Si Jeremiah ngayon ang taga-salita. Yung lahat ng mga nire-relay ni Almighty Father kay Jeremiah, sinasabi naman ni Jeremiah kay Baruch, tapos si Baruch ang nagsusulat sa scroll. Then Jeremiah called Baruch the son of Neriah, and Baruch wrote on a scroll of a book at the instruction of Jeremiah all the words of the Lord which he had spoken to him. And Jeremiah commanded Baruch, saying, I am confined, I cannot go into the house of the Lord. Naka-confined ako, hindi ako makakapunta sa bahay ni Almighty Father, sa temple, kaya ikaw ang magsusulat, ngayon babasahin mo sa mga tao. Verse 6, You go therefore and read from the scroll which you have written, at my instruction, the words of the Lord in the hearing of the people in the Lord's house on the day of fasting. So, nung time na yun, nagfa-fast yung mga tao, hindi sila kumakain. And pag nagfa-fast ka, magpe-pray ka. Hindi ka nagda-diet nun, ha? Kasi yung mga tao ngayon, ay nagfa-fast ako kasi diet ako. Hindi. Ang fasting, yung time na yun, is ibubuhos mo yung time mo sa pagpe-pray and pag-worship kay Almighty Father and by reading His words. And you shall also read them in the hearing of all Judah who come from their cities. So yung Judah, marami siyang cities. Maliban sa Jerusalem, kasi yun yung Jerusalem ang pinaka-center ng Judah. Aside from Jerusalem, may iba pang mga cities. So galing sa iba-iba pang cities, yung nagpupunta sa Judah, sa temple of the Lord. Sasabihin ni Baruch, yung nasa scroll na binasa sa kanya na nirelay sa kanya ni Jeremiah na galing kay Almighty Father. Verse 7, It may be that they will present their supplication before the Lord, and everyone will turn from his evil way. Umaasa si Jeremiah na titigil ang mga tao ang kanilang kasinungalingan, ang kanilang mga kabugtutan, ang kanilang mga kasamaan, ang kanilang mga wickedness. For great is the anger and the fury that the Lord has pronounced against His people, dahil napakalaki ng galit ni Almighty Father sa mga tao dahil sa kasalanan ng mga tao. Matigas ang ulo. And so, on verse 8, And Baruch the son of Neriah did according to all that Jeremiah the prophet commanded him, reading from him the book, the words of the Lord in the Lord's house. So sa temple, binabasa ni Baruch the son of Neriah yung mga binanggit ni Jeremiah na galing kay Almighty Father. Verse 9, Now it came to pass in the 5th year of Jehoiakim, the son of Josiah, king of Judah. So, nung time na yun, ang king of Judah ay si Jehoiakim. 5th year ng pagiging hari ng king of Judah ni Jehoiakim. In the 9th month, ang 9th month noon ay ano ba yun? Kislev. Pag 9th month, November, December, noong time na yon, okay? So, ang counterpart sa Gregorian calendar ng 9th month ay November, December. That they proclaimed a fast before the Lord to all the people in Jerusalem and to all the people who came from the cities of Judah to Jerusalem. So maraming cities ng Judah nag-converge sila, no, sa Jerusalem kasi ando ng temple of the Almighty Father. Nagfa-fast sila doon. Doon nila binubuhos ang kanilang time. And yung pagfa-fast doon sa Jerusalem, sa temple of the Lord. And then the verse 10, Then Baruch read from the book of the words of Jeremiah in the house of the Lord in the chamber of Jeremiah, the son of Shaphan, the scribe, in the upper court at the entry of the nude gate of the Lord's house in the hearing of the people. Naririnig ng mga tao, nagbabasa si Baruch ng mga words ni Jeremiah galing from the Almighty Father sa temple, doon sa room ni Gemariah, na anak ni Shaphan na isang scribe.
Pag sinabing scribe, no? Alam naman natin ng scribe, di ba? Law. So, sa ngayon, yun ay mga nag-i-interpret ng law. Mga record keeper. Okay? Mga nakakaalam ng batas. Gumagawa ng mga documents, ng mga legal documents. So, parang mga lawyer, no? Or attorney. Sila rin ang nag-i-interpret ng batas. So, nandun siya sa chamber or sa room ni Gemariah na anak ng isang attorney. In the upper court at the entry of the new gate of the Lord's house na naririnig ng mga tao. Nabanggit na si Gemariah, no? Sa Jeremiah chapter 29 verse 3. So sa verse 11 na tayo. When Micaiah, the son of Gemariah, the son of Shaphan, heard all the words of the Lord from the book. So si Micaiah, anak ni Gemariah. Okay? Na anak naman ni Shaphan, si Gemariah. Bali, apo ni Shaphan. So, anak ni Gemariah, si Micaiah, heard all the words of the Lord from the book. Nakinig siya, napakinggan niya lahat ng mga sinasabi sa scroll na salita ni Almighty Father, na ipinasulat ni Almighty Father kay, na pinabanggit ni Almighty Father kay Jeremiah, na sinulat naman ni Baruch. Verse 12, he then went down to the king's house, into the scribe's chamber, and there all the princes were sitting. Elishama, the scribe, Delaiah, the son of Shemaiah, Elnathan, the son of Achbor, Gemariah, the son of Shaphan, Zedekiah, the son of Hananiah, and all the princes. Pag sinabing mga princes, magkakamag-anak sila. Kunyari, mga duke, ganon, or anak ng pamangkin na may lahi ng hari. Kaya nga, prince. Kaso princess kasi madami sila, magkakapatid, mga pamangkin, ganon. Kaya si Micaiah, sinabi niya sa mga scribes at saka sa mga princess, sa may mga officials, no? May mga katungkulan. Then Micaiah declared to them all the words that he had heard when Baruch read the book in the hearing of the people. Binanggit ni Micaiah lahat ng mga words na narinig niya na binasa ni Baruch, na narinig din ng mga tao. Verse 14. Therefore all the princes sent Jehudi, the son of Nethaniah, the son of Shemaliah, the son of Cushi, to Baruch, saying, take in your hand the scroll from which you have read in the hearing of the people and come. Ipinatawag ng mga prince si Baruch by using Jehudi. So si Jehudi ang nagtawag kasi inutusan siya ng mga officials ng kaharian para dalhin sa kanila yung scroll na words of the Almighty Father na sinulat ni Baruch by Jeremiah, relaying to Baruch the words of the Almighty Father. Sabi nila, take in your hand the scroll from which you have read in the hearing of the people and come. Narinig ng mga tao yung sinabi mo. Lumapit ka sa amin, pumunta ka sa amin. Ginamit na si Jehudi. So Baruch the son of Neriah took the scroll in his hand and came to them. So sumunod naman si Baruch, nagpunta naman sa mga officials. Hindi pa sa king, mga officials pa lang, no? Yung mga nakakaalam ng law, yung mga nag-i-interpret ng law. Verse 15, and they said to him, sit down now and read it in our hearing. So Baruch read it in their hearing. Sabi ngayon ng mga officials na kamag-anak ni ni Jehoiakim, umupo ka ngayon. Basahin mo yung binasa mo sa harap ng mga tao, yung scroll. And so, Baruch read it in their hearing. Inulit ni Baruch, kahit na nagsabi na si Micaiah,
na narinig niya yung mga binanggit ni Baruch na galing kay Almighty Father, pinaulit ngayon ng mga officials. So, habang binabasa ni Baruch, nandun ang mga officials of the land of Judah. Now it happened when they had heard all the words that they looked in fear from one another and said to Baruch, "We will surely tell the king of all these words." Natakot yung mga officials, yung mga scribes, natakot sila sa napakinggan nila. Dahil natatakot sila na masakop sila ng Babylon, natatakot sila na maparusahan, kaya sabi nila, sasabihin namin sa hari lahat to. Kasi natakot sila. And then verse 17, and they asked Baruch, saying, "Tell us now, how did you write all these words at his instruction?" Tinanong ngayon nila si Baruch, paano mo na isulat ito? Dahil sa kaninong instruction? Kay Jeremiah ba? And then verse 18, so Baruch answered them, "He proclaimed with his mouth all these words to me, and I wrote them with ink in the book." So ang pinatutungkulan niya dito ay si Jeremiah. Si Jeremiah ang nagsalita, at ang nagsulat with ink sa book ay si Baruch. Verse 19. Then the princess said to Baruch, "Go and hide, you and Jeremiah, and let no one know where you are." Magtago kayo. Baruch and Jeremiah, magtago kayo. Huwag niyong ipapaalam kung saan kayo magtatago. Kasi alam nila na talagang magagalit yung hari. Si Jehoiakim. Verse 20, and they went to the king into the court, but they stored the scroll in the chamber of Elishama the scribe, and told all the words in the hearing of the king. So nirelay ngayon ng mga princess or the officials yung narinig nila na binanggit ni Baruch. Pero yung scroll mismo hindi nila dinala. Nandun sa room ni Elishama the scribe. Iniwan nila yung scroll. Verse 21. So the king sent Jehudai to bring the scroll. So yung king naman, tinawag niya si Jehudai, dalhin mo rito ang scroll. Kung saan sinasabi itong mga officials. So, kinuha ngayon, and he took it from Elishama, the scribe's chamber. Kinuha niya sa room ng scribe na si Elishama, yung scroll. And Jehudai read it in the hearing of the king, and in the hearing of all the princes who stood beside the king. So, nakinig ulit yung mga government officials, and then, narinig din ng king. Word for word. Now the king was sitting in the winter house in the 9th month with a fire burning on the hearth before him. Nasa winter house, ibig sabihin, malamig nung panahon na to. So, nasa winter house siya, 9th month. Ngayon, kung i-check natin sa time nung 9th month sa Jewish calendar, no? So, month yun ng Kislev. 9th month yun. That falls in November and December naman sa Gregorian calendar. Ngayon, di ba, ang ginagamit natin Gregorian calendar. So, November, December yung 9th month sa Jewish calendar. And it happened when Jehudai had read 3 or 4 columns that the king cut it with the scribe's knife. Kasi, kaya 3 or 4 columns, ang scroll, di ba, pag ganyan, babasahin, scroll, ganyan. Tapos, kaya nga, columns. Dito, baliktad kasi yung camera. Dito mag-uumpisa magsulat. Pababa, pababa, pababa. Okay? I know, pag ganun pala, pag ganun. Pag ganun, dito mag-uumpisa sa right. Right to left. Di ba tayo magsusulat left to right? Ito, right to left ang original na sulat. Okay? Ngayon, naka 4 columns yun. Ang ginawa ng king, hinati niya. Pinutol niya gamit ang
kutsilyo, scribes his knife, and cast it into the fire that was on the hearth until all the scroll was consumed in the fire that was on the hearth. Nasunog yung scroll na pinagawa ni Almighty Father kay Jeremiah na sinulat ni Baruch. Yun ang ginawa ni Jehoiakim. So verse 24, yet they were not afraid, nor did they tear their garments, the king nor any of his servants who heard all these words. Yung mga princes or yung mga prince, mga government officials, yung king, yung kanyang mga servants, hindi man lang sila nagmourn, naglament, nagsisi. Hindi sila remorseful. Baliwala sa kanila. Binaliwala nila ang salita ni Almighty Father. Nevertheless, Elnathan, Delaiah, and Gemariah implored the king not to burn the scroll, but he would not listen to them. Pinipigilan ni Elnathan, Delaiah, and Gemariah yung king na wag sunugin yung scroll. Pero matigas ang ulo ng king, sinunog niya yung scroll. Verse 26, and the king commanded Jerahmeel, the king's son, Seraiah the son of Azrael, and Shelemiah the son of Abdiel, to seize Baruch the scribe and Jeremiah the prophet, but the Lord hid them. Ipakulong, kunin si Baruch at saka si Jeremiah. Command ng king. Inutusan niya si Jerahmeel, the king's son, Seraiah the son of Azrael, and Shelemiah the son of Abdiel. Pero tinago ni Almighty Father si Baruch at si Jeremiah. Verse 27, now after the king had burned the scroll with the words which Baruch had written, at the instruction of Jeremiah, the word of the Lord came to Jeremiah, saying, ngayon, nung nasunog na yung scroll na sinulat ni Baruch, na galing kay Almighty Father na nirelay niya kay Jeremiah, kinausap ulit ni Almighty Father si Jeremiah. Take yet another scroll, and write on it all the former words that were in the first scroll, which Jehoiakim, the king of Judah, has burned. Kumuha ka ulit ng scroll. Isulat mo ulit yung mga isinulat dati na sinunog ni Jehoiakim. Gumawa ulit kayo ng scroll na isusulat ni Baruch. And you shall say to Jehoiakim, king of Judah, verse 29, thus says the Lord, you have burned this scroll, saying, why have you written in it that the king of Babylon will certainly come and destroy this land and cause man and beast to cease from here? Kasi ang nakasulat sa scroll ay makakapture ang Judah. Kaya sinunog dahil nagalit sila. Ngayon, sabi ngayon dito ni Almighty Father, you have burned the scroll, saying, why have you written in it that the king of Babylon will certainly come and destroy this land and cause man and beast to cease from here? Therefore, thus says the Lord concerning Jehoiakim, king of Judah, dahil sa sinunog niya at hindi siya nagsisi, hindi siya nagmourn, hindi siya naglament, baliwala sa kanya, because of pride, bakit ako magsisisi? King ako, ganun ang tao kasi. King ako, hawak ko lahat ng tao, hindi kami walang mangyari sa amin. Pride ng mga tao. Pero pag si Almighty Father ang gumawa, durog ang mga tao. Dito tayo sa verse 30, no? Therefore, thus says the Lord concerning Jehoiakim, king of Judah, he shall have no one to sit on the throne of David, and his dead body shall be cast out to the heat of the day and the frost of the night. Wala siya magiging magpapatuloy ng kanyang trono. Sabi ni Almighty Father kay Jehoiakim, he shall have no one to sit on the throne of David. Ibig sabihin, pag namatay siya, hindi anak niya ang magiging king. At pag namatay siya, yung body niya nakabuyang-yang lang. Nasa
itatapon sa nakabuyang-yang lang sa initan ng araw at sa kalamigan ng gabi. Verse 31, I will punish him and his family. Hindi lang siya ang paparusahan ko, sabi ni Almighty Father, hindi lang si Jehoiakim, pati na rin ang kanyang mga anak at pamilya. And his servants for their iniquity, at pati na ang kanyang mga princes, pati na ang kanyang mga servants sa kanilang mga arrogance. And I will bring on them, on the inhabitants of Jerusalem and on the men of Judah, all the doom that I have pronounced against them, but they did not hear. Gagawin ko lahat, yung sinabi ko, yung inhabitants ng Jerusalem at yung mga tao sa Judah, lahat ng doom na sinabi ko against them, mangyayari yon. Pero hindi sila nakinig. So, itong si Jehoiakim, hindi naging king yung anak niya. Kung naging king man, it's just like 3 months, no? Verse 32, Then Jeremiah took another scroll and gave it to Baruch, the scribe, the son of Neriah, who wrote on it at the instruction of Jeremiah all the words of the book which Jehoiakim, king of Judah, had burned in the fire. And besides, there were added to them many similar words. Nadagdagan pa. Yung gaya ng unang scroll, ganon ang ginawa ni Almighty Father, inutos niya kay Jeremiah at sinulat ni Baruch, pero may mga nadagdag pang mga words na prophecy. Ngayon, kung titingnan ninyo, nakalagay dito sa list ang naging hari ay si, after ni Jehoiakim, ay si Jehoiakin. So si Jehoiakin, 3 months lang siyang nag-reign. Gaya ng sinabi ni Almighty Father, hindi mag-reign yung anak ni Jehoiakim. Kasi Jehoiakim is also Konaya or Jeconiah. No? Si Jehoiakin, siya rin si Jeconiah or Konaya. So instead na si Jeconiah or Konaya ang magiging king, ang pumalit ay ang kanyang uncle, na kapatid ni Jehoiakim. Si Mataniah or Zedekiah. Isa lang yon, si Mataniah tsaka si Zedekiah. Isa lang. So ang last king ng Judah ay si Zedekiah. He was the last direct heir to the Jewish crown. Kaya tayo dapat magkaroon tayo ng takot kay Almighty Father. Natatakot ba kayo kay Almighty Father? Pag may takot, may respeto. Okay? Pag may respeto, anong gagawin natin? Maghihingi tayo ng tawad kay Almighty Father. Lahat ng ways na gagawin natin, kausapin natin si Almighty Father, lahat ng decision natin, para hindi tayo maligaw or mapunta sa kasamaan. Dahil iingatan tayo ng tatay natin, dahil alam ni Almighty Father na kaya tayo nagpe-pray sa Kanya, kaya natin siya sinisik ang Kanyang wisdom and knowledge, dahil nagtitiwala tayo sa Kanya. Our Father will never fail us. Susunod tayo kahit hindi natin alam ang dahilan. Kasi in due time, i-explain sa atin ni Almighty Father. Kung nanonood tayo ng video, no, na in-upload natin sa YouTube, nagbabasa tayo ng Bible from the time ng kay Isaiah, Zechariah, Ezekiel, Daniel, itong si Jeremiah, inuutos muna ni Almighty Father, ganito ang gawin mo. Hindi muna ina-explain ni Almighty Father. Inuutos muna niya, ganito ang gawin mo, gumawa ka ng ganyan. Example, no, yung tela. Bumili ka ng tela na anong tawag doon? Yung nakalagay sa ganyan. Nakalimutan ko ng tawag. Parang paha. Bumili ka ng tela, isuot mo. Di ba sa mga beauty pageant may mga may mga parang
parang medal yun eh, or ang tawag ba doon? Tagalog paha, di ba? Hindi naiintindihan ni ano yun, nung inutusan si Jeremiah, di ba? Pero ginawa ni Jeremiah yon. Bumili siya ng paha, isinuot niya. So, isinuot nga niya. Tapos after some time, bibigyan naman siya ng direction ni Almighty Father. Lagay mo sa river, isaksak mo sa bato. So, ginawa rin ni Jeremiah. Hindi niya alam ang dahilan. And then, after na lang, nung balikan mo yung tela, kunin mo. Saka nung tinignan niya yung tela, na sira-sira na, saka si Almighty Father ngayon, nag-explain kung ano ang ibig sabihin nun. Naintindihan natin? O example naman uli, yung paggagawa nung sa kalesa, nakalimutan ko na naman yung tawag, inilalagay sa leeg. Hindi alam ni Jeremiah kung para saan yon. Basta isuot lang daw ni Jeremiah yung kahoy na bond or yoke. Isinusuot ni Jeremiah kahit saan siya magpunta. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin yun. Pero, after some time, saka lang sa kanya inexplain ni Almighty Father kung ano yung pinapagawa sa kanya ni Almighty Father. So, ganun si Almighty Father. Gusto ni Almighty Father, sumunod muna tayo. Kung mayroon tayong faith sa Kanya, kung may pananampalataya tayo sa Kanya, kung nagtitiwala tayo sa Kanya, kung mahal natin siya, susundin muna natin siya. And then, after some time, our Father will explain it to us. Gusto ni Almighty Father na magtiwala muna tayo sa Kanya. It's also a test for us if we will obey Him. Kahit gaano ka unreasonable ang utos ni Almighty Father, we must obey our Father. Because makikita mo, yung end result, magugulat ka dahil sa wisdom and knowledge of our Father. Kaya nga ang mga tao, hindi nila maintindihan up to now ang ways of the Almighty Father kasi very deep and wide and vast yung knowledge ni Almighty Father. And so we must obey our Father. Gaya itong si Rechabites, di ba? Yung mga Rechabites. Anong inutos ni Almighty Father? Una muna kay Jeremiah. Pumunta ka sa house ng mga Rechabites. Dalhin mo sila sa temple at bigyan mo sila ng wine. Hindi na tinanong ni Jeremiah, bakit bibigyan pa ng wine? Basta sinunod lang ni Jeremiah. In-invite sa temple, bibigyan ng wine. Saka nalaman ni Jeremiah na hindi pala umiinom ng wine ang mga Rechabites. Dahil yun ang utos sa kanila ng kanilang father na si Rechab. So saka in-explain ngayon ni Almighty Father yung importance ng pagsunod sa Kanya. So, naiintindihan na natin. Kaya tayo, wala tayong dapat na maipagyabang dahil dapat sumunod tayo kay Almighty Father kasi He is full of wisdom and knowledge. Kung hindi ba full of wisdom and knowledge yung tatay natin, makakreate ba ang mundo na to? Nang hindi natin alam kung saan galing lahat? It's because of our Father. He is powerful. Kung hindi ba ako sumunod na umalis ng bahay, hindi ko makikita yung susi na matagal ko nang hinahanap. Hindi na ako nagtanong kung bakit, naisip ko lang bakit kaya pupunta ako doon. Sige na nga, pupunta na nga ako. Saka lang binigay sa akin yung susi na matagal ko nang hinahanap, and I thank the Lord. Hindi na ako nagtanong kung bakit. Basta, sige. Ano lang, agree lang tayo pag tinanong natin si Almighty Father at sinagot niya tayo. Maririnig natin ang salita ni Almighty Father. No? You will hear a voice behind your ear.
dito sa Isaiah chapter 30, verse 21. Your ears shall hear a word behind you, saying, this is the way, walk in it, whenever you turn to the right hand, or whenever you turn to the left. Hindi agad-agad ibibigay ni Almighty Father yung direction. Kasi hindi natin maintindihan. Kaya, unti-unti tayong tinuturuan ni Almighty Father. Unti-unti tayong tinuturuan ng one step at a time. Ito muna. Okay? After nito, ito naman ang gagawin mo. And then, after some time, saka mo ngayon maiintindihan lahat. Ipapaintindi sa iyo ni Almighty Father. Naintindihan natin? Hindi. Kaya sumunod tayo sa tatay natin. Because, hindi para sa kanya, kundi para sa atin. Tayo ang tinutulungan ni Almighty Father. Kasi si Almighty Father, nasa maganda siyang kalagayan. Hindi para sa kanya ang ginagawa niya, para sa atin. Sana maintindihan natin yan. At yun ay dahil sa mahal na mahal niya tayo. Na kahit na we're already old and gray, He will still lift us up. He will take care of us. He will provide everything for us. Thank you, and God loves us all so much.